What's up KG at welcome back sa ating channel. So meron tayong malupit na pag-uusapan ngayong araw na ito tungkol sa Axie Infinity at nagkaroon sila ng lunasan lounge, no? Kung saan pinag-usapan nila dito yung about doon sa terrariums, doon sa playtest, no? At nalaman natin na yung terrariums pala ay pwedeng gamitin sa mobile. Pero merong isang topic dito na parang na-proposal pa lang naman ito, so hindi pa naman ito official, no? So pinag-uusapan pa rin ng mga developers, no? Which is yung nagiging problema sa Axie population. So dun sa bagong proposal ng mga Axie developers, no? Layunin nun na mabawasan yung bilang ng mga Axie sa ecosystem. Pero syempre habang pinapanood ko yung discussion, may mga tanong na hindi mawala sa isip ko. Kung hindi naman ginagamit yung mga Axie, yung mga lumang Axie ba, yung mga 2021 pa na mga Axie, ano ba talaga yung ano ba talaga yung mababawas kapag ginawa silang inactive? So may mga proposals na parang i-inactive yung mga Axie. So tingnan natin, no? So niready ko na yung mga timestamp, no? So isa sa pag-uusapan dito is yung slumber or yung inactivity. So tingnan natin. Guys, like, so would you guys rather us, right? Let's say, okay, guys, So dito nagsisimula na silang pag-usapan yung tungkol doon sa mga Axie like, population. actually, we should just ask this now, right? So we want to, like, we want to make sure, we want to do something really drastic to reduce the Axie population. Ayan, so yun nga, yung Axie population, so pinag-usapan din nila dito kasi alam naman natin na sobrang talaga yung mga Axie, sobrang dami na talaga. So once na yung mga floor price, pwedeng magkaroon ng, kaya lalong bumababa yung presyo ng Axie. So meron silang mga solution na parang proposal pa lang naman ito, hindi pa naman ito official, no? So pinag-uusapan pa ito. But we're a little bit unsure about, like, the best mechanic, right? One would be like, hey, like, you guys have a certain amount of time to activate your Axies. You have a certain time. Ayan, so meron kang certain time lang para i-activate yung mga Axie mo. So pagka inactive ka, so mapupunta ka doon sa inactivity o yung tinatawag nila na slumber. To kind of check in and protect your Axies, right? This would be only for normal Axies, right? And then So para sa mga normal Axie lang yon, yung mga ganong klase ng gagawin nilang proposal. O parang pinag-iisipan nila yon na magiging inactive na yung Axie mo. May certain time lang kung ilang buwan or years, no? So magkakaroon inang inactivity. So kailangan parang meron kang attendance or parang meron kang siguro pwedeng gamitin yung Atias sa blessing, no? Para magkaroon ka ng gano'n, no? So hindi natin alam kung ano, no? Kung paano nila gagawin yung tinatawag na parang hindi ka matawag na if inactive. you don't check in, you don't kind of like raise your hand and kind of make sure that and check in, right? Your Axies would be, kind of put into like a slumber. Ayun. Where they basically So yun nga, so slumber, so inactive yung iyong mga axis. can't do anything. Think of it as like they're kind of like almost banned for like an indefinite period of time. So almost banned in indefinite period of time. Ibig sabihin na kapag may certain na may binigay sila na kung hanggang kailan ka lang dapat hindi inactive, so parang almost ban ang tawag. So ibig sabihin hindi mo magagamit yung Axie mo sa mga sa trading, sa pag-release or sa mga ano. No, so depende, hindi pa natin masyadong ano talaga to, pero isa rin to sa mga proposal. The other mechanic is more drastic, but kind of like gets into So more. ito pag-uusapan na i-open naman niya yung mas sumunod na mechanic, no? So mas matindi na pwedeng mag-reduce sa Axie population. Nagulat ako dito actually, sa totoo lang, natawa pa nga ako dito eh. Ethical issues, right? Where you guys have 3 months to check in, or we burn all of your normal. Ayan, so 3 months once na inactive ka, so meron silang ano yun na i-burn yung iyong mga Axie, no? So medyo kakaiba siya, no? Kakaiba yung approach na yun kasi unang-una as a digital owner ng isang NFT, so hindi ko alam paano nila i-burn, no? Kasi kung i-burn nila, ibig sabihin, alam nila yung wallet mo. Ay, hindi ako nagpaano ng FAD kasi yun lang naman yung ano ko doon eh.
paano yung burn? Iba-ban ba yung mga axi mo or meron ba silang ibang gagawin? So parang mas okay na ako doon sa slumber, no? Pero the burning itself, talagang effective yun dahil kung i-burn nila, mawawala talaga sa overall supply yon, no? Pero mamaya pag-uusapan din natin yung overall at saka yung circulating supply ng axis. So magkaiba kasi yun. No, magkaiba ang epekto nun, magkaiba yung nakikita ko na pwede maging problema nito in the future. Axes. That would be more effective for the economy, but it might be also a little bit tricky. So yeah, that's something that we're like actually. Ayun, so ang yung nagsasalita ay si Jiho. So familiar naman siya, alam naman niya na parang syempre masyadong tricky yung ano na yun or talagang syempre owner ka ng digital asset mo tapos biglang may kakayanan pala sila na i-burn yung axe mo. No? So ano na lang matitira sa'yo? Yung ano na lang, no? So ganun nga yun eh. Kung non-fungible token, so mawawala yung konsepto ng pagiging na pwede mong i-keep yung iyong asset for the longest period of time, no? Hanggat hindi na-hack sa'yo, hanggat di mo binibenta, so ikaw pa rin ang owner noon. So kung may ganun, is parang ano na yun eh. Ngayon, iba naman kasi ang usapan pag yung mga sinasawag na mga nerf, nina-nerf yung iyong mga axi or di kaya bumababa yung mga attack or nagre-reduce yung mga skill. So iba naman yun kasi kasama naman talaga sa gameplay yun eh. Yung mismong ano eh. Pero the metadata itself, pagdating doon sa mismong loob ng kung paano nagpo-perform, paano yung axi mo, yung mga traits niya. So at maburn, mawawala ng syempre dahil inactive ka lang. So parang wave 2 ang approach ng ganun klase. Pero syempre, proposal pa lang naman ito. Syempre, meron pa rin ibang Pabor ako sa burning. Pero siguro may certain type lang ng mga pwedeng gawin para maging pabor din doon sa mga tao. Siguro, mas maganda na ganito, mag-burn ka ng ganitong axi. Sabihin natin na 10 axi, i-burn mo yung mga normal axi mo. Tapos makakuha ka ng isang collectible. Mga ganun. Okay siguro yung mga ganong proposal, no? So kung nire-reduce lang naman nila yung population, so pwede nilang gawin yon, no? O iba-burn ko yung mga axi ko, may certain rewards, may accessory siguro, may chance na makakuha ng may makukuha collectible axi, may items, may weapons, 'di ba? Sa mga ganun siguro mas okay siya, no? Mamaya pag-uusapan din natin yung talagang nakikita ko na totoong problema at saka yung mga So ituloy natin, no? Trying to figure out. And we had some, yeah. Like I personally almost prefer just fucking burning them, right? It's like if you left the community and you don't check in, you have 3 months to come back, or your axes are dead. That's kind of how I feel. But then, right, people are like, oh, right, like you're kind of like taking away people's digital property, and I kind of understand that as well. So that's basically the discussion that we're having. I personally kind of prefer the drastic. So, mas prefer daw ni talaga yung pagbe-burn. Kahit naman ako gusto ko yung burning, pero yung ganong style ng pagbe-burn, parang against ako doon, no? So, sa bagay, proposal pa lang naman ito, so hindi pa naman natin masasabi kung i-implement nila to. Pero the burning itself ng mga axi, pabor ako dyan. Bakit? Kasi may certain naman na pwede kang gawin eh, para at least kagustuhan ng owners o kagustuhan ng mga users, i-burn yung axi nila. So, much better yun kaysa naman yung dahil inactive ka lang, kasi yun naman ang sense talaga ng decentralized eh. Yun naman talaga ang sense ng may real ownership eh. So, hindi naman yun kagaya ng dahil hindi mo na natitira yung bahay mo, hindi na ikaw yung may-ari, ganun ba yun? No? So, ewan ko Pero, kayo, paano sa tingin ninyo yung gusto mangyari ni Gios dito, no? Pero ito, take note proposal pa lang naman ito. So napag-uusapan lang ito dito at alam ko magkakaroon ito ng community input kung saan pag-uusapan pa to in the future. Pero the burning itself, yes, pabor ako dyan. So magkaroon ng burning, pero hindi yung burning na ganon. Na basta inactive ka, mababurn ka. The slumber or yung activity o yung inactivity, pabor din ako dyan, no? Tapos meron pa isa, meron pang pwedeng because I think that will actually structurally address the supply issue. And I also think that it's more effective, right? Come back or your axes are fucking getting burned. And then, right, like they come back, oh shit, axes cool now, right? Like
they actually have a lot more different gameplay experiences. We got Tears Legacy, you got Terrariums, you still even have Classic, like, and so yeah, that's just one discussion that we're having internally. Another idea is like we could vote on it, to be honest, right? Like, then it's not us making that decision; it's the community doing it to themselves. Yun. So, sa community. So, kailangan din ng input ng Good, I'll community. set check right now. I think the theme of this thing is like, yo, I'm not gonna sit here and pretend that I'm a genius of knowing everything. So I'm gonna be here, right, and you know, kind of bring up like some of the questions that we actually aren't really sure about internally, and see what you guys kind of think. You guys, if you come here, you guys are the, you know, some of the most important community members, right? If not the most important community members, you're coming here to listen and hang out with us. So yeah, like not everybody's opinion matter, but you know, the people here, your opinion definitely does matter. Ayan, so isa pa sa napag-usapan nila dito is yung tinatawag na parang fee, no? So once na inactive na yung iyong Axie, pwede mong reactivate yun, no? Sa para magkaroon na ulit, magamit mo ulit yung mga Axie mo doon sa mismong mga game or yung mga ano. No? So magandang bagay naman talaga yung naiisip ng mga developers. Nga lang, pagdating lang doon sa burning na pag hindi ka naging inactive ka, i-burn. And then, syempre, hindi pa naman klaro yung plano na yun, no? Hindi pa naman talaga final yun, no? No? So, kung i-burn nila, yun is, mawawala sa wallet mo, no? Paano yun? Alam pala nila yung seed phrase, gano'n. Syempre, may mga ganong privacy na, so, nasa decentralized system tayo. So, dapat tayo, nandun tayo sa, syempre, tayo yung owner, no? Binili natin yun. So, dapat tayo yung may rights para doon. Kung gusto nating i-burn, so dapat maging choice natin. Hindi dahil sa inactive tayo, i-burn na. No? So, ganun yung nagiging pananaw ko tungkol dito. So, isa rin sa napag-usapan dito kasi yung sa bilang ng game economy. So, naging solution nila, siyempre, may mga positive at saka negative na epekto yung proposal nila na yon, no? So, bakit nila gustong gawin yun? Ang problema kasi ng Axie ay yung mga matagal na siyang kilala. Ang problema ng Axie ay matagal nang kilala. No? Sobrang daming Axie na namint nung syempre, noong 2021. Daming players. Marami sa mga Axie na is parang inabandona na. So, hindi na talaga ginagamit. Yung sobrang supply, nagpapababa ng scarcity, no? Kapag sobrang dami ng Axie kumpara dun sa demand, siyempre nahihirapan tumaas ng presyo. Kaya yung mga layo nila is parang bawasan ang effective na supply. Ang tingin ko na nakikita kong advantage ng slumber system, kung inactive lang yung Axie, hindi mawawala sa wallet hindi mawawala sa wallet mo yung NFT. May chance pa yung mga dating owner na bumalik, no? Tapos tapos nababawasan yung mga active supply dun sa mismong marketplaces. So, tsaka mas katanggap-tanggap sa community yung ganong approach, no? Pag yung slumber, yung style. Sa tatlong mga option na yun na nabanggit, yun ang pinaka-reasonable para sa akin. Ang problema lang sa slumber system, maaaring matakot yung mga collectors, no? Yung baka mamaya isipin nila yung ilan na hindi na talaga nila kontrolado yung mga asset nila. Pwede mo bawasan yung tiwala ng mga long-term holders, lalo na sa mga taong bumibili ng NFTs bilang collectible o di kaya yung mga dating nag-invest. Pero sabi naman nila dito na mga normal Axie lang yan, so hindi makakasali yung mga collectible Axies, no? Yung first burning naman, yun ang pinaka-delikado para sa akin kasi pwede magkaroon ng backlash yun sa community. Matakot talaga yung mga investor, magkaroon ng mga perception na centralized pa rin yung mga asset. Siyempre, kahit makatulong yun sa supply reduction, maaari rin na masira yung tiwala ng mga tao. Yung reactivation fee, depende rin yun sa implementation. So, binanggit din nila reactivation fee dito, no? So, nakakatulong yun sa economy. Nagbibigay din ng commitment na magkaroon na commitment mechanism na kailangan. Kung may Axie ka, so kailangan is talagang yung present ka dun sa ecosystem. Kaso, ang problema, pag kumalit yung fee
ganun siya. Pero kung malaki ang fee, nagmumukhang penalty na yon sa mga old players, no? So parang kung sakaling sobrang mahal nung babayaran mo, talagang kawawa ka talaga dun. Na talagang bago may ano. Tsaka baka lalong hindi na bumalik yung mga inactive na users. Para sa akin, yung pinaka gusto kong alternative dito, kung ako yung titingin sa game economy, mas gusto ko sana yung ano, yung mechanics na parang yung voluntary nga, yun, no? So magbe-burn ka ng Axie mo, may makukuha ka mga kung ano man, special item, cosmetic, o di kaya mga crafting material o ano, basta yung mga old Axie mo, tapos mapapalitan ng collectible Axie, mga ganun ba? Ewan ko kung ano, no? Pero pwedeng yung Axie Fusion, yung tatawagin, no? No, yung kunyari, hindi pala siya burn, kundi parang fusion. Ipufuse mo yung iyong mga Axie, tapos makakakuha ka ng isang pwedeng upgraded na Axie, no, random din na may level 2 na ano, o di kaya may level 2 na kagad na parts, or 10 floor Axie, tapos isang collectible. You know, ewan ko, no? Pero yun kasi, mas maganda yun kasi ang approach nun ay choice yun ng ano ng owner, no, kaysa yung yun nga talagang i-burn kapag inactive. Tapos syempre nababawasan yung supply habang may reward, no, kasi marami naman ganyan na ganun yung ginagawang mga approach sa mga MMORPG or kung ano man. Yung Atias Legacy siguro baka magkaroon ng ganung mechanics kaya nga ako nag-iipon din ng mga Axie kasi nagpe-prepare ako para sa mga ganun, no. No, kasi sigurado ako doon na nila implement yung mga burning system nila kasi sa experience ko sa MMORPG meron ka talagang isa-sacrifice para mas lumakas ka. So nakikita ko na dahil ang bababa pa ng mga Axie ngayon, baka ganun yung pwedeng mangyari, no? Tapos parang ano, maintenance cost lang din sa mga Axie mo, no? Kailangan hindi naman direktang burn kunwari, kailangan ng resources para manatiling active yung mga Axie mo para pakakainin mo. Kapag hindi naman, syempre mapupunta yun sa slumber o inactive, so kailangan mong pakainin yung mga Axie mo. BXS ba ang pangkain mo o kung ano man. Mas natural siya na approach kaysa naman yung talagang permanent na i-delete o i-burn, no? Tapos makakapag-create pa ng mas malaking demand kaysa naman yung kailangan is gumawa ka ng mas malaking demand kaysa yung sisirain mo yung supply. Ito yung pinaka malaking pinupunto ko dito, no. Siyempre marami naman game economists na sumusubok na ayusin yung presyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga supply. Pero kadalasan kasi malakas ang epekto ng yung ang malakas talaga na epekto yung bagong game modes, yun, kagaya ng inaabangan natin at TS Legacy, bagong use case ng mga Axie, kagaya ng sa Terrarium, bagong players, yan. Esports, yan, talaga isa pa rin yan. Pwede rin na makapag-inganyo talaga na lumakas ang demand. Collectibles na mga Axies, yun nga, yung mga collectible Axie na binibenta sa market. Tapos yung utility na expansion ng utility niya. So yun nga, yung mga nilalabas na mga bagong mga laro ng Axie Infinity na which is na nagagamit mo yung iyong mga Axie, no. Pag siyempre mas dumadami yung demand, kusa rin talagang lumilit ang supply, no. Kaya kung ako bilang isang bilang isang Axie holder, mas magiging komportable ako doon sa slumber system na na may siguro may murang activation, reactivation kaysa dun sa permanente na pag-burn ng Axie na hindi ginagamit, no? Yung slumber approach kasi is nakakabawas talaga ng active supply ng hindi na tuluyang syempre yung inaalis yung pagmamay-ari ng user. Ayan, so isa rin sa malaking tanong dito is yung presyo ng mga floor Axie buys tataas once na ginawa ito, no? So, siyempre, pag mabawasan yung supply, tsaka posibleng makatulong sa presyo ng Axis. Pero, ang tanong ko kasi, ang naisip ko kasi palagi dito is kung hindi naman ginagamit yung mga lumang Axie na yun. Kunyari, ako, inactive na ako mula 2021, hindi ko binibenta, nakastock lang sa wallet ko. So,
may bababawas pa talaga sa supply kasi circulating supply naman na pinag-uusapan eh, hindi naman yung total supply eh. So alam ko na meron ding risk dun sa mga total supply, mamaya pag-uusapan natin yun. Pero ah, ang chance kasi na pwedeng magkaiba kasi yung circulating tsaka ano na supply eh, no? Para mabawasan yung supply at posibleng makatulong sa presyo ng mga aksi, eh kung hindi naman yung ginagamit yung mga lumang aksi na yun. So parang papel lang na nabawasan lang talaga siya. So hindi naman parang on paper lang na yun, nabawasan lang yung supply na aksi. Sabihin natin 4 million na wala. So ano nga na kagaya ng pag-uusap nila Jihos, mga ibang developers, mga posibleng solusyon nila na matagal ng problema ng Axie, sobrang dami ng Axie sa ecosystem. Siyempre, isa sa mga naging idea nila is yung slumber or yung inactive na status. Pag matagal nang hindi nagamit, pag na-open na yun ng may-ari, maaaring markahan yun bilang inactive or slumber na mapupunta sa slumber. Kapag inactive na, hindi mo na magagamit yun sa mga laro, services, marketplace, o Axie ecosystem, parang ganun, no? May meron pang yun nga, yung isa pa nilang pwedeng gawin is yung burning. Doon naman yung mga matatagal na inactive na Axie, maaaring permanente nang mawala o hindi na mag-check-in yung may-ari sa loob ng mga, siguro sabi nga niya, 3 months. No? At syempre para sa mga gustong bumalik, pinag-uusapan din yung possibility ng mga reactivation fee para maibalik yung active status ng mga Axie nila. Pero dito kasi nagiging interesting para sa akin eh. Maraming members sa community yung marami kasing mga kagaya ko, no? Kung yung mga lumang Axie hindi naman talaga ginagamit, hindi naman talaga binebenta, hindi naman talaga nakalista sa marketplace. Kasama pa ba sila sa circulating supply? Kunwari, may 10 milyong Axie sa blockchain, 4 na milyon dun matagal na abandon. Yung 6 million na yun aktibo na parang ginagamit dun. Kung i-deactivate mo yung 4 na milyon na parang inabandon na ng mga Axie at 6 na milyon pa rin naman yung umiikot, ibig sabihin, dito sa market natin na to, maaaring walang gaanong magbago talaga kasi hindi naman yun kasama eh. Hindi naman sila nagpapababa ng presyo eh. Baka nga yung mga iniwan ng mga Axie na yun, talagang mahal pa ang presyo. So, syempre, kahit hindi mo ginagamit ngayon yung mga lumang mo Axie, alam ng market na nandun pa sila. Alam ko naman yun. Kapag tumaas na ng malaki yung presyo ng mga Axie in the future, tumaas ulit, pwedeng bumalik yung mga dating may-ari tapos ilabas nila ulit yung mga Axie nila sa market. Parang yun yung tinatawag na parang supply overhang, parang ganun. Na parang may malaking stock na parang nakatago lang sa bodega tapos nag-aantay ng tamang presyo pa bago ilabas. Kaya para siyempre sa iba, na yung slumber system, hindi tungkol yun sa kasalukuyan na supply. Siyempre tungkol to sa pagbabawas ng potential ng supply na maaring bumalik sa future, no? So parang pinabawasan yung selling pressure pagdating dun in the future, no? So okay naman yun, maganda naman yung ganun, no? Pero siyempre, yung may isang bagay pa rin naman na hindi magbabago. Kahit bawasan mo ng bawasan yung supply, kung wala namang demand, mahirapan pa rin talagang tumaas yung presyo. Siyempre, mas maraming players, mas maraming utility, mas maraming dahilan para gumamit ng Axis. Ito pa rin naman yung pinakamalaking susi sa paglago ng ecosystem. Ewan ko So, yun lang naman ang review ko dito, no, sa sinabi nila na to. Para sa inyo ba? Ano yung magandang solusyon dito? Slumber system, burning, o mas dapat ba na mag-focus yung developers talaga sa pagdadala ng mas maraming players at paggamit ng Axis, no? So, i-comment down below yung opinion nyo dito. So, anong masasabi ninyo dito sa mga nila. Yung mga ibang pinag-usapan nila, i-contentin natin, no? About sa terrarium, tsaka sa mga Pero sa ngayon, ito nga, habang pinapakinggan ko to ngayon is parang talagang napaisip ako dito sa mga napag-usapan nila na to. No, pero hindi pa naman to final, no? Inuulit ko, hindi naman to final. Proposal pa lang naman ito, binanggit pa lang nila sa community, pero hindi pa naman nangangalugan na ganito yung mangyayari. At yun nga, sabi ko sa inyo, pagdating sa burning, pabor ako dyan. Pero
Hindi yung burning na dahil inactive ka lang. So, mas maganda may choice. Merong choice yung mga owners para mag-i-burn yung kanilang mga axis. Lalo na kung okay naman, may magandang demand naman talaga sa paggamit ng pag-burn, no? So, hindi nila nagawa yun doon sa mga dating sa Axie Origin, sa Axie Classic. Wala ka naman makikitang burning doon ng Axie, no? Kundi, yun nga, magre-release ka lang ng Axie para sa mga bounty board system, ganun. Pero, tingin ko hindi yun enough, no? Pero, ito nga, so makikita natin yung malaking pagbabago nito sa TS Legacy talaga, no? At yung utility ng mga Axis, kasi dito pinanggit din na hanggang 30 Axie yung pwede mo magamit. 30 30 Axie magagamit mo sa iyong terrarium, sa iyong land. So, additional na naman ito na demand ulit para sa Axie. No? Pero ewan natin, no? Hindi natin masabi kung ano yung pwede mangyari dito sa magiging proposal nila. Ito, proposal lang ba to o ito na magiging final? So, malalaman pa natin sa mga susunod nilang mga updates, no? So, ayun. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng analysis tungkol sa Axie, crypto, or sa mga Web3 gaming, na mga balita, mga news, so i-email natin yon, no? Walang hype, puro facts lang. Sigurado nga, mag-subscribe ka kayo dito sa aking channel para hindi ka mauli sa mga susunod na mga updates, no? At syempre, ma-like and share lang ating video at maraming salamat sa mga ating mga supporters and subscribers. Saludo sa inyo mga ma'am, sir. Syempre, magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!